Isang palang araw naman po sa ating mga kapang-time. Ngayong araw na ito ay nais ko po pag-usap ulit natin ang tungkol naman po sa pagiging reklamador o sama ng loob. Ano nga ba ang kaibahan ng dalawang ito? Alam niyo po, parehas po ito ay hindi maganda ang naidudulot sa ating pamumuhay. Ang pagiging sa reklamador at pagkakaroon ng sama ng loob. Lahat po tayo nakakaranas ng sama ng loob. Opo. Wala pong hindi tao ang hindi nakakaranas ng sama ng loob. Minsan kasi may mga pagkakataon na tayo ay napapagalitan, minsan dinidibdib natin to at minsan ikinasasama ng loob natin. Halimbawa po sa trabaho, minsan di ba? Pag nagtatrabaho tayo, minsan napapagalitan tayo ng ating mga managers o yung mga nakakataas sa atin nang hindi natin alam ang dahilan as lalong masakit ang ating sa loobin. Lalo tayong sumasama ang ating mga kalooban. At alam niyo po, ito ay nadadala natin at naipapasa natin sa ibang tao. Pwede sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan o kakilala. Halimbawa po, napagalitan kayo ng inyong manager o nakakataas sa inyong trabaho. Pag uwi nyo, sigurado mainit ang ulo nyo. Anong gagawin nyo? Pagdidiskatahan nyo ang inyong asawa, hindi po ba? Ang sama ng loob nyo, ang galit nyo ay ibubuhos nyo sa inyong asawa. Siyempre, ang inyong asawa wala rin namang alam, mainit na ang ulo, tinatanong ko bakit siya pinagagalitan, bakit nagkakaroon ng asawa niya. Ano mangyayari sa asawa nyo? Ibabaling naman niya sa kanya anak. Pwede, di ba? Maaring anak naman niya, pagbalingan niya ng sama ng loob. Papaluin niya ang anak niya, pagagalitan niya, kung ano niya sasabihin niya na hindi magagandang salita. Ang anak naman, magkakaroon ng sama ng loob, ang gagawin ng anak. Magtatampo sa mga magulang. Pwede, hindi po ba? So, nakita ng mga kabataan, ang pagtiritripan naman, ibang mga kabataan, doon naman niya ibubos ang kanya sama ng loob. Hindi po ba? So yung po ay dudulot ng sama ng loob, na ipapasa po ito at naipapasa po sa ibang tao. Yung po ang cycle, simula sa iyo, ipapasa mo sa ibang tao hanggang sa makarating to kung saan saan. So yung po ay dudulot ng sama ng loob. Ano naman pagiging reklamador? Ang reklamador naman kaiba naman, yung reklamador is lagi ka naman nagko-complain. Opo, mabuti man o masama, lagi kang mayroong sinasabi tungkol sa kapwa mo, sa ibang tao. At alam niyo, pagiging reklamador ay ito yung klaseng ugali na kung saan wala kang pinatatawad o saan man lugar, private man o public, talagang sinasabi mo yung saloobin at hindi ka rin nakikinig. Lahagi mong pinaglalaban na ikaw ay tama, wala kang pinakikinggan. Opo, puro mali ang nakikita mo, puro kumtin lang. Yun po ang kaibahan pagiging reklamador at hindi po maganda itong klaseng pag-uugali. Ito po ay hindi po nakakabuti yung dalawang klaseng pag-uugali, pagiging reklamador o pagkakaroon lang sama ng loob. May mga bagay po na maaari natin gawin para maalis po ang ating sama ng loob. Huwag po natin itong itanim sa ating katawan. Ibig sabihin, huwag natin itong panataliin sa ating katawan kasi po ito ay magdudulot ng hindi maganda sa ating pangangatawan. Ang sama ng loob ay maaari magdulot ng sakit sa atin. Opo, magiging stress to. Pag kiningkim natin to, ito ay lalala. At ito magiging dahilan kung bakit hindi na tayo nagiging masaya. Lagi na tayong maitin ang ulo. Lagi na tayong hindi na tulad ng dati. Nawawala na tayo ng gana. Kunti pagkakamali ng ibang tao, may ang ulo natin dahil meron tayong kinikiko na sama ng loob. At ito ay nagdudulot ng matinding sakit sa atin. Hindi na tayo normal, hindi na tulad ng dati na tayo ay masaya. Kaya po kayo mga kapantay, kung meron kayo sama ng loob o hinanakit, dapat po ay ating po itong i-release sa ating katawan para po hindi ito lumala at hindi ito sumabog. Maraming pong salamat. Naway, nagustuhan niyo po ulit yung aking share sa inyo tungkol po sa pagiging reklamador at pagkakaroon ng sama ng loob.
ang pagiging reklamador po ay isa rin po sa hindi magandang klase ng pag-uugali dahil dito wala ka na po pinakikinggan. Lahat na po nakikita mo ay mali. Maging tama man o mali, lagi kang may masasabi. At ang matindi nito, wala kang pakialam kahit saan po sinasabi mo to. Public man o private, na ilalabas mo lang, basta mailabas mo lang yung sa loobin mo, reklamo ka ng reklamo, ay hindi maganda po. Unlike po sa pagkakaroon ng sama ng loob, na pwede mo lang ito sabihin to sa inyong mga pinagkakatiwalaan tao, maaari mo ito sabihin. Pero ang pinaka-the-best po ito, kung meron tayong mga hinanakit sa mga loob, o pumunta tayo sa isang lugar na tahimik, kagaya po ng manalangin tayo sa ating Panginoon, pwede natin sabihin lahat ng ating mga hinanakit sa mga loob dahil pakikinggan niya tayo. Minsan kasi pag may makatanong sa mata ng loob at pag sinabi natin sa kapwa natin at hindi tayo maingat, minsan ikikwento din niya sa ibang tao at maaaring hindi maging maganda ang maging resulta nito sa atin. Maraming pong salamat. This is Kapantime. Have a good time. Thank you.